What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala, and for today ang pag-uusapan natin is all about play to earn. So ang play to earn na to is tinatawag nating Panic Ape. So si Panic Ape under siya kay Binance Smart Chain and sobrang dali lang niya laruin. So parang staking lang siya and may NFT ka. As you can see, ito yung NFT natin, yung Ape. And bago ko pakita sa inyo kung paano mag-invest dito, is papakita ko muna sa inyo or bibigyan ko kayo ng overview ng kanilang white paper. So as you can see, ito yung kanilang white paper and syempre yung una nating di-discuss is yung kanilang NFT. So yung NFT natin dito is parang representation lang ng ating i-invest na BNB. So as you can see, nakalagay dito na yung ating NFTs, pwede nating destroy after 35 days. Tapos yung pag-destroy ng NFT na yun is ma-withdraw natin yung principal na BNB or yung principal na invest natin. So for example, nag-invest ako ng 1 BNB dito, may makukuha kong equivalent doon na NFT. Tapos after 35 days, pwede kong i-destroy yung NFT tapos makukuha ko yung 1 BNB na aking invest or which is yung ating principal na investment. So meron din tayong NFT items dito na mamaya papakita natin kung paano makuha. So yung NFT item is pang boost siya ng mga ROI natin. So for example, meron tayong nakukuhang certain amount of reward is mabuboost yung reward natin na yon by equipping our NFT items. So meron tayong tinatawag na newbie reward. So meron tayong 2 opportunities daw para mag-open ng chest everyday. So yung first natin is yung pag-open ng directly, which is papakita ko mamaya. And then yung second, kailangan natin mag-tweet. Tapos yung after natin mag-tweet, tsaka tayo makapag-open ng second chest natin. So kailangan nyo ng Twitter dito if ever gusto nyo i-claim yung kanilang second chest. So yung kanilang farm feature is hindi pa live. So as yung kasi nakalagay dito na the farm function will be launched within 1 month after launch. Same as with market, no? So hindi pa siya naro-roll out. As you can see, market functionality will be rolled out in due course. So the market function allows NFT item to be circulated and purchased in the market. So hindi pa siya live. So next naman natin is yung how to play. So yun nga, after natin mag-invest dito, magkakaroon tayo ng NFT which is yung parang representation ng ating investment. So for example, meron akong 1 BNB na investment. So ang daily income ko is 1% nun. So basically, after 100 days, tsaka natin mabawi yung ating mismong ROI dito. Pero syempre guys, yun yung ROI sa ating reward. Pero gaya ng sabi ko kanina, after 35 days, pwede nating destroy yung ating NFT tapos makukuha natin yung ating principal na investment. So example ulit tayo, meron akong 1 BNB na investment tapos after 35 days, nag-decide ako na destroy ko na lang yung NFT ko. So makukuha ko yung principal na investment ko which is yung 1 BNB tapos meron pa akong 35% na rewards in PAPE token or PAPE token. So ano nga ba yung PAPE token nila or PAPE token? So ito yung kanilang mismong token. So ang investment natin dito is in BNB pero ang reward natin is in PAPE token or PAPE token. So going naman dito sa kanilang tokenomics, ang total supply ng kanilang token is 2.1 billion. So yung 80% nila is gagamitin for ape mining tapos yung 20% is will be used in farming which is hindi pa nga live right now. So meron tayong tinatawag na social fi. So if hindi kayo familiar sa mga social fi, sa mga airdrops na ginagrind ng mga karamihan sa Twitter, so ang kailangan mo doon is mag-tweet ka tapos after several days or several mga season, bibigyan ka nila ng reward. Pero syempre depende yan sa mga social fi. And then first time ko makita ng play to earn na nag-integrate ng social fi. So pwede kang mag-tweet tapos may makukuha kang NFT item chest which is pwede mong ibenta or pwede mong ipapalit sa PAPE token or pwede mong pang boost doon sa mismo NFT mo para tumaas yung rewards mo per day. Then syempre meron din silang referral system which is hindi ko gusto pagdating sa mga play to earn. So sana ilisin na lang nila tong referral system or sana bawasan nila kasi para sa akin medyo mataas tong 7% tapos meron ka pang 3% sa level 2, no? So going back sa kanilang website, so if ever gusto nyo pang basahin yung kanilang mismong white paper, ililive ko na lang sa ating description pero yun nga, binigyan ko lang kayo ng overview. So right now magpo-proceed tayo dito. As you can see, ito yun, pwede tayo mag-buy ng Panic Ape. And as you can see, pag kinilik ko itong random, mapapalitan lang naman yung itsura ng NFT natin dito or yung parang ape natin dito. So kayo nang bahala kung anong itsura. Tapos pag okay na kayo dyan or satisfied na kayo, maglagay kayo ng amount ng BNB na i-invest nyo. Pero syempre, na-i-invest nyo. Pero syempre, always manage your risk lang. So ako, calculated risk lahat ng mga pinapasok ko sa mga play to earns. And yun nga, right now, ang papasok ko dito is 0.1 BNB. So click lang natin tong buy. Then syempre, after natin click yung buy, meron tayong babayaran na gas fee din.
So total ko is $56.69 kasama na yung gas fee at yung 0.1 BNB na aking investment. So wait lang natin mag-go through, and then after mag-go through ng ating minting is nakapag-invest na tayo. So refresh natin. Dapat nababasan itong balance natin right now, and then pakita ko sa inyo. Ayan, as you can see, nabawasan na yung balance natin. Tapos pag pumunta tayo sa ating NFT and item, ayan, as you can see, nabawasan na yung mismong balance natin, no? Tapos meron tayong ditong claimable amount. So as you can see, umaandar na siya parang every second. Tapos guys, ang reward natin nga dito is in PAPE token. So as you can see, ito yung kanilang token right now. So nagpa-pump naman siya. Pero I guess, no, mag-TP pa rin kayo para secure yung ROI nyo. So huwag kayo mag-rely sa mga pump na yan, kasi dapat pag nag-invest kayo dito, always secure your ROI first. And then yung going back dito, meron tayong tinatawag na NFT chest. So click natin to. Ito yung unang free, which is walang kailangan task. And as you can see, may nakuha tayo, no? Ang nakuha natin is level 1. So daily nito is plus 0.1%. So medyo mababa lang, pero at least meron pa rin tayong free. So pag next natin to, ang next naman natin is after 24 hours. So the next day, no, nakalagay dito 23:48 minutes and 20 seconds and counting. So next naman natin is yung Twitter. So kailangan nating mag-tweet, tapos magki-claim tayo ng isa pang chest. So login tayo sa ating Twitter, and then syempre authenticate lang natin yan. So authorized app lang natin. So if ever nagpa-farm nga pala kayo ng mga iba't ibang mga social files, dahan-dahan lang kayo sa pag-tweet, kasi minsan nagbaban si Twitter, lalo pag masyado kayo nag-i-spam ng mga tweets, no? Kapag nagpa-farm kasi kayo ng mga social files, sobrang bilis nyo mag-tweet or sobrang dami nyo tweet every day. So as much as possible, i-limit nyo lang siya or lagyan nyo ng parang mga pataan or pagitan sa bawat tweet. So for example, mga 5 minutes to 10 minutes o kaya mga isang oras bago kayo mag-tweet ulit. So click natin tong post tweet. So try natin, no, kung paano ba yung itsura nito. So as you can see, tweet content. So palitan lang natin to guys, kasi kayo nang bahala dito kung anong lalagay natin. So mahalaga lang naman dito guys is itong NFT presale tsaka Panic Ape. So na-record siguro nila yan. Tapos syempre nakakonect nga yung Twitter natin doon. So makikita nila kung nag-tweet ka talaga, and then after mag-tweet, pwede ka na mag-claim ng ating NFT. So yan ang nalagay ko, just join Panic Ape. Tapos ito syempre guys, ito yung pinakamahalaga, huwag mo siyang buburahin, kasi syempre I think ito yung parang naka-record sa kanila na kapag may kulang dito is hindi ma-record yung tweet mo. So click natin tong post. So after nya, nakalagay naman dito your post was sent. So pag click mo view, ayan, nakapost na siya. And then going back dito, as you can see, na-confirm na yung ating tweet. The tweet has been posted successfully. Tapos pwede nating exit na to, and then after natin exit, pwede tayo mag-open ng isa pang chest. So click natin yung open ulit. Tapos yung kasi may nakuha tayong parang bucket, and then level 1 lang din to, no, tool. So 0.1% din yung daily income nito or additional daily income nito sa atin. So click natin yung X. And then guys, ni-refresh ko siya, and after ko siya refresh, ayan, nag-ano na siya, record na yung total NFTs natin. So medyo matagal lang siya bago mag-sync. So ayan, meron tayong isang NFT, tapos meron tayong total items na dalawa. So pag chinek natin tong NFT and items, ito yung ating NFT. So equivalent na investment natin dito kayo na is 0.1 BNB. So gaya ng sinasabi ko, yung NFT natin dito is representation lang ng ating investment. So pwede magkapares tayo ng itsura ng NFT, pero mas mataas yung investment nyo. So depende yan sa tao or depende sa mismong user kung magkano yung invest niya. Tapos dito naman sa ating items tab, as you can see, ito yung dalawang items na nakuha natin. So tatry natin to equip para medyo tumaas yung ating income daily. So click natin tong plus sign, tapos equip natin yung items. Ayan, so dalawang items, no. So change, try natin change. Ayan, so meron kang babayaran na gas fee kapag ka mag-change ka. So try natin. So meron tayong dagdag na 0.2%. So medyo mababa lang siya, pero at least meron pa rin tayong dagdag. So guys, as you can see, ni-refresh ko siya, tapos nawala yung items na nilagay ko dito. So I'm not sure if matagal lang siya mag-sync, no. So dapat meron tayong plus 0.2 dito. So inintayin ko na lang siya. If ever hindi siya lumabas talaga, i-report ko na lang siya. Kasi guys, nawala rin siya sa ating items tab. And then dito naman sa factory, pag chinek mo, yung total items natin is naging 0 din. Pero yun nga, nagbayad naman tayo kayo ng gas fee, so dapat na-equip yung items natin. Pero yun nga, as you can see, nakalagay dito, so after 35 days, pwede nating i-withdraw yung mismong principal natin, and then made-destroy yung ating NFT. Pero guys, pag dinestroy mo yung NFT mo, bukod sa mababawi mo yung mismong principal mo, na which is sa akin 0.1 BNB, ang makuha mong reward lang is kung ilan lang yung PAPE token mo dito nung time na dinestroy mo yung NFT mo. So kayong bahala, kayong diskarte nyo kung okay na ba kayo doon. If gusto nyo talaga maging safe kayo, pwede nyo naman i-destroy yung NFT nyo para makuha nyo yung principal na mismong investment nyo, pero nga ihinto yung pag-farm nyo ng PAPE token. So if ever gusto nyo mag-add, pwede kayong maglagay ulit ng BNB dito, tapos random NFT kayo ng bahala, tapos click nyo na yung buy. And then syempre, huwag nyo kalimutan i-claim yung ating NFT items dito everyday. So twice a day yan. So meron kang free, tapos meron kang isang kailangan mag-tweet bago mo i-claim ulit. So total of 2
NFT items per day. And then guys, ito yung kanilang official Telegram group. So nilink ko na lang din sa ating description para if ever gusto nyo sumali and then magtanong sa kanila if ever may mga concerns kayo, no, mas madali kayo mag-reach out sa mga admins or moderators. Pero syempre guys, tignan nyo muna mabuti if ever talagang admin siya, no. So as you can see, nakalagay naman dito pag click mo to, ayan, moderator. So may mga tag yan, no. So may mga nagpapakilala dyan na walang tag as admin or moderator or kahit anong role is scammer yon. So mag-ingat kayo sa Telegram kasi madaming mga scammers na umaaligid sa mga projects or mga crypto projects sa Telegram groups. So going back, na-refresh ko ulit itong Panic Ape. As you can see, ayan, nag-sync na yung mismong items na in-equip kanina. Tapos meron tayong 0.2 na daily dito na additional. So yun nga guys, medyo matagal lang talaga siya mag-sync. If ever nag-buy ka ng NFT, if ever nakamint ka ng NFT item, if ever nag-equip ka ng NFT item, so medyo hintay mo lang siya and then refresh mo lang siya. So yun guys, I think yun lang para kay Panic Ape. If ever may mga updates ako dito, tatry kong gawa ng video. Pero if hindi ko kayang gawa ng video, nagpo-post naman ako lagi sa TikTok or sa Facebook. Kaya make sure naka-follow din kayo sa ating ibang social media accounts. Yun lang guys, and see you sa ating next video.